Sabi ko sa kanya, masyadong papampam. Wala naman kasi silang naitulong sa buhay ko, bakit ko sila papansin? For what? Yung mga vlogger daw na may mga dala in-entertain ko, alam niyo po kung bakit? Kung bakit to sila entertain? Nakasit po yung schedule nila sa akin. May mga ilan dyan na basher na nagpapa-importante, nakakain ng halagang 100 piso. Tapos, mayroon lang isa ako na ganon, parang generalize na lahat na ginaganon ko lahat ng tao. Hindi po ganon, hindi ko nila lahat ng taong ganyanin. Kaya lang talaga may mga taong makukulit, hindi dahil nagbayad ka ng 100 pesos, nang galing ka sa malayong lugar, na hindi ko naman sinabing pumunta ka, tapos gusto mo lahat ng gusto mo gagawin ko kahit na hindi naman tama, hindi naman pwede. So, ay kung maging plastic, sabihin ko rin yung gusto kong sabihin, di ba? Tama. Ang sinasabi kasi nila, pag wala daw regalo, Hindi daw ako nagpapapicture, which is hindi po yan totoo. Hindi po ako nanghihingi. Kung pwede nga lang hindi tanggapin yung mga binibigay dito, hindi ko tatanggapin, pero kabastusan naman yan. So, para ma-prove ko lang sa inyo na hindi po ako nanghihingi sa inyo ng regalo kung sino man po yung pumunta dito. Ang pakiusap ko lang po sana, kung pwede, pag busy naman ako, bigyan naman ako pagkakataon na mapagtrabaho para maayos din yung negosyo ko. Ngayon, bigyan naman ako pagkakataon para mapagtrabaho. At saka, hindi ko kayo inuobliga dito na pumunta na para magbigay sa akin ng regalo, di ba? Kung pwede nga lang hindi natanggapin yung ibang nagre-regalo, nakakahiya. Hindi po naman kasi yung pagkatao ko po ever since, kahit po hirap na po ako sa buhay ko noon sa ilalim pa ako ng tulay, mas pinili ko pang mga lakal ako maghanap buhay-buhay yung sarili ko kaysa manghingi. Kaya sana pwede ba, huwag nyo sa aking ipamukha na pag wala kang regalo, hindi ka mapagpa-picture, hindi ka entertainin yan. Lumalaki na daw ang ulo. Oo, lumalaki ang ulo. Yung mga vlogger daw na may mga dala in-entertain ko, alam niyo po kung bakit to sila entertain? Nakasit po yung schedule nila sa akin. Nakasit po yung schedule nila. So maliwanag na sa inyo. Di ba? Ibig sabihin, mga nakarang araw pa, nagpa-schedule na sila sa akin, kaya in-entertain ko sila ng maayos, di ba? Kaya wag niyong ikumpara doon sa ibang, biglaan na lang pumunta na nagpapa-priority pa kumpara doon sa trabaho ko. Naintindihan ko kung saan pa kayong lugar nang galing, medyo may kaluhan para pumunta lang sa akin. Na-appreciate ko yan para matikman yung Paris ko at makapagpa-picture tayo for souvenirs. So ngayon, ang gusto ko lang din maintindihan nyo, na sana, pag busy ako, kasi nagbibigay naman tayo ng time para sa magpa-picture, bigyan naman ako ng kahit konting pagkakataon lang para maayos, machiko kung ano yung kulang, makita ko, mamonitor ko yung mga tao kung nangungupit ba, makita ko yung mga taong naka-duty dito kung nandun pa ba sa mga pisto, machiko yung pagluluto kung tama ba, anong ginagawa ng mga nagluluto ko, yung mga tiga-slicer ko, lahat yan, minumonitor ko, ano pa ba yung mga kulang ng mga kailangan dito na dapat kong orderin, di ba? So lahat yan, ako ang utak. So bilang isang may-ari, hindi lang katawan ko yung pagod, pati minsan yung utak ko. Kaya minsan nakasimangot ako. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, ngayon, kung hindi nyo pa rin kayang intindihin yon, ay wala na pa akong pakialam. Kasi sabi ko po sa inyo, may priority po sa akin, mas priority po sa akin yung negosyo ko. Pero nagbibigay naman po tayo ng time para sa interview, sa mga vlogging, may time po para sa nagpapapicture. Pero sana naman po, pag marami akong ginagawa at busy ako, intindihin nyo naman siya. Sabi ko, wait lang ha, kasi minsan gumagano na ako. Kasi nag-halo-halo na yung isip ko, yung utak ko, yung katawan ko, anong unahin ko. Kaya minsan, dagdag pa yung picture interview na nagpapa-priority. Gumagano na ako, wait lang ha, saglit na, may ginagawa ako. Ganun na yung ugali ko, which is yun naman ang normal ko eh. Ngayon kung anong isipin nyo dyan, wala na pa akong pakialam. Basta ulitin ko, priority po sa akin yung negosyo ko. Ngayon doon sa nagsasabing marumi, okay lang. Nagsasabing dugyot ako, okay lang yun, wala namang problema. Sabi ko nga sa inyo, tapos nagsasabing attitude na ako, nag-iba ng ugali dahil sa pera. Kayo yan eh, wala na akong pakialam doon. Basta sabi ko sa inyo, kung basher ko kayo, wala akong pakialam kasi wala naman kayong ambag sa buhay ko. Kahit minsan, ako pa rin mag-aangat sa sarili ko. Bakit dati, nung nasa ilalim ako ng tulay, diba? Hindi ka naman sa akin naging concern. So, ako pa rin naman ang nag-aangat sa sarili ko, ako pa naman gumawa ng paraan para magkaroon ako ng negosyo. Kaya, kung sino ka man, kung ano man ang intention mo sa buhay ko, wala akong pakialam sa'yo. Diba? Basta ako sinasabi ko lang, wag mo na akong gawa ng istorya, wag mo na akong i-content. Kung gusto mo, kung galit ka sa akin, di ba? Mag-scroll ka. Kung ayaw mo sa akin, huwag kang pumunta. Ganun lang naman yun kasimple. Kasi hindi naman tayo namimilit. Tama ba ako, my love? Yes, my love. Basta kung ano-ano, minsan may nagtitrip, may nagbigay sa akin na diwata, regalo ko sa iyo. Parang nakalagay sa ano? Sulat? Hindi. Parang nakalagay sa sa tubig na parang may isda, hindi ko alam kung patay na o ano. Tapos parang may kasama pa yung, hindi ko alam kung isda yun. Basta, sabi niya, Diwata, may camera eh. Diwata, regalo ko sa'yo. Sabi niya, katutin kami sa bayabo. Sabi ko, ay, nakatakot naman yun kasi nagulat ako eh. Kasi imagine mo, di ba, nasa, Pinaprank ka, parang... hindi ko alam kung regalo o nagtitrip lang siya. Tapos nung, ang sama ng mga comment dito, pero wala naman akong pakialam. Parang napag-usapan lang natin. Parang, kasi ganyan yung regalo sa'yo eh. Kaya ginanon mo, pero subukan niya yung pera ganyan. Natural, kung bigyan ako ng pera, di ba, lahat naman tao kailangan pera, pero hindi po ako nangihingi, di ba?
Ano sabi niya? Siya na pumusino ay hindi po maganda yung pakitaan mo ng masamang attitude na dumadayo dyan. Kahit ayaw mo magpa-picture, daan mo sa magandang salita, maintindihan nila yan kasi tao yan sila. Customer mo yan, Diwata, pasalamat ka sa dinudumog ka ng mga tao. Yung ibang tindahan, naghatid ng, ay, hindi dahil porque pumunta ka dito, magpapa-VIP ka na, hindi po ako ganun. Huwag ka na lang pumunta kung ganun ang gusto mong turuin ko sa'yo. Lahat naman kasi in-entertain ko, minsan lang talaga pag busy ako. Bastos na nga po yung iba eh. Diba? Hilahin ang liig niya eh. Yung iba, bigla na lang hilahin, bigla na lang yayakap dyan, na nagugulat din ako minsan. Diba? So ngayon, kung yan ang ano mo, yan ang post mo, wala akong pakialam sa'yo kahit hindi ka na pumunta Ano, dito. Alam kong dumating sa point na babalik ako sa pangangalakal or wala nang kakain sa akin, wala akong magiging Sanay problema. kayo dun Yun lang naman yan eh. Huwag mo lang ipamukha sa akin na papilitin mo ako na gusto ko sundin yung gusto mo dahil pumunta ka dito, nag-import ka sa halagang 100 pesos, tapos obligahin mo ako. No. Pasensya na. Nakita mo nga itong kuko yan. Ayan no, nagkaipit-ipit na yung kuko ko. Ayan no, sa kasipagan ko, namatay na siya yung kuko mo. Hindi po ganon. Pasorry ha, hindi ko pa mapagbigyan. Although nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa akin. Dahil totoo naman din talaga. Oo. Na kung hindi dahil sa mga tao, wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Ang sa akin lang kasi, may mga ilan dyan na basa na nagpapa-importante, nakakain ng halagang 100 piso, Tapos, mayroon lang isa ako na ganun, parang generalize na lahat na ginaganon ko lahat ng tao. Hindi po ganun, hindi ko nila lahat ng taong ganyanin. Kaya lang talaga may mga taong makukulit na gusto magpa-importante talaga sa akin. Hindi po, okay lang, hindi ka na pumunta, wala naman tayong problema doon. Tama. Dumating man sa point, to the point na wala nang kakain sa akin, why not? Wala namang problema. Kasi kayo yan, hindi, wala akong magagawa dyan. Maghanap ng ibang racket. Maghanap ng ibang pagkakitaan para mabuhay ako. Yun lang naman ganun kasimple. Pero kung ipopost nyo sa akin na kakain ka ng 100, magpapa-VIP ka, hindi naman ako ganun magtrato. Buti nga kayo, nakakain kayo sila ng masarap, no? Tayo, hindi tayo nakakain doon. Hindi, sabihin nyo ng attitude ako, yun talagang ugali ko. Di ba? Noon pa man. Gusto ko prangkahan tayo. Di ba? Sabihin mo ng attitude, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Basta yun, ikaw yan eh. Ito rin ako. Choice mo yan eh. Oo. Hindi naman pwedeng sunod-sunuran ako sa gusto mo dahil customer kita. Walang ganon. Yan ang tawag na freedom of speech yan eh. Di ba no? Tawag, malaya. Hindi, malaya kayo, oo. Kalayaan. Binibigyan kayo ng kalayaan ni Diwata na mag-speech. Ngayon, sige, sabihin niyo yan sa lobin dahil sinasabi na rin ni Madam Diwata ang kanyang sa lobin. Yes. Tama. Sabihin mo ng attitude, sabihin mo ng ano, okay lang. Wala tayong maging problema doon. Basta ako, Pambili bigas daw. kung ayaw ko maging plastic, sabihin ko rin yung gusto kong sabihin, di ba? Tama. Hindi dahil nagbayad ka ng 100 pesos, nang galing ka sa malayong lugar, na hindi ko naman Tapos sinabing ano-ano pumunta ka, tapos gusto mo lahat ng gusto mo gagawin ko kahit na hindi naman tama, hindi naman pwede. So I don't care talaga, wala akong pakialam. Maninira lang ka, sasabihin mo lang malaki ng ulo. Hindi ganun, ikaw nga hilahilain ng ulo. Hilahilain sa liig, sa baywang, balikat. Oh, sige nga, hindi ka pa mairita niyan. Wala kasi ako noon, absent ako noon, yung hinahilala siya eh. Love na love ko tayo. Pero again and again, I love you pa rin. Yung iba kasi talaga dito na pupunta, naku, sa dami na nagko-content. Talagang maghanap yan sila ng konting maliko kasi yan na Sisilipin maraming eh. views eh. Marami na nga nakikisaw-saw, hindi ko lang pinapatulan kasi isip-isip ko. Ang dami nga. Bakit ko sila papatulan? Wala naman yan itulong sa buhay ko kahit kailan. At Katiting, saka, maubos lang yung oras mo doon. oo, katiting na buhay ko, hindi naman yun ang Nagkaroon ka pa ng oo. sakit sa puso. Ano mo sasabi mo kay Pistika? Daming sinasabi. Sino yon? Ayaw ko na mag-comment. Hoy, arte mo ha? Ayaw ko na mag-comment. Isa lang masasabi ko sa kanya. Masyadong papampam. Wala naman kasi silang naitulong sa buhay ko. Bakit ko sila papansin? For what? Ano sabi? Ito may nagtanong mo, sabi ni Via Alonsa. Anong masasabi mo kay Pistika? Ay, Pistik. Ay, sino ba yun? Pistik. Basta yan ang Alam sabi niya niya. yun, hindi po yun ano. Wala, Diyos ko. Ito lang masasabi ko sa lahat ng basher. Mamimiss daw niya kayo pag nawala. Ito lang masasabi ko sa lahat ng basher ko. Ito lang masasabi ko sa inyo.